gikan ang ato nga pagpangalagad sa Dios. And it was supposed to be Pastor Josler nga mag-preach karon pero wala siya, so ako nasab ang nakadaog sa bidding. But it's a privilege to share with you ang pulong sa Ginoo og niini nga pribilehyo nga makabalik kita sa simbahan midweek aron sa pagdinasigay og paghimaya sa Ginoo. And to start with our short meditation karon nga semana, naay isa ka banggiitan nga manugwali og magbabalak in the 1900s by the name of Oswald Chambers, who dedicated his life doing everything in his capacity sa pagpangalagad sa Ginoo through various means. And because of his dedication and passion sa pagpangalagad sa Ginoo, in 1915 nag-adto siya dito sa Egypt to serve as a chaplain para sa mga sundalo on World War I. Mauna ang iyang kinabuhi, and unfortunately, sa iyang pagpangalagad sa Dios, few years after that, namatay siya sa sakit. And after his death, ang iyang asawa by the name of Bidi, gikompile ang iyang mga sermons, ang iyang mga pag-counsel o gipublish, o ang title ni ana mao ang philosophy nga ginakuptan ni Oswald Chambers every time nga mga lagad siya sa Ginoo, and that is my utmost for his highest. That is the background of it. Isa ka pinaka-popular nga devotional book dinhi sa kalibutan with over 13 million sold nga copies ni ini nga libro, My Utmost for His Highest. O sama ni Oswald Chambers, mga kaigsuunan, kita nga mga Kristohanon, it is God's desire nga magamit kita niya, magamit ang atong nga mga abilidad nga yang gihatag, ang atong mga talento, ang atong nga mga strength aron sa paghimaya sa iyaha. That is God's desire for us. And speaking of our God-given abilities, ato ipadayon ang ato nga gitun-an last prayer meeting, and in conjunction with our theme karon nga bulan nga gihatag sa amua ni Pastor Yuel og ni Sister April, ingon sa amo nga theme karon nga bulan, built up in service, bound together in Christ. And with that, let's open our Bibles in the book of 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11 once again. And as we read this, may I request everyone to please stand as we give reverence to the reading of God's Word. Ato ni pagabasahon sa dungan na adinha sa atong screen. Ready, begin. As each have received a gift, use it to serve one another as good stewards of God's varied grace. Whoever speaks, as the one who speaks oracles of God. Whoever serves, as the one who serves by the strength that God supplies, in order that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Mag-aampuon na kita. Amahan nga langit noon, nagapasalamat kami ni ining kahaponon sa pribilehyo nga imo gihatag nga saluyo sa maulanon nga panahon. Imo kami gitagaan og pribilehyo nga makaanihi dinhi sa simbahan aron sa pagdinasigay ug aron sa paghimaya sa imong balaan nga ngalan. Ug amo pagampo o Dios, bisan pa man karon sa amo gayud nga pagtuon sa imong nga pulong nga ang balaan nga espiritu mao ang magtrabaho sa among kinabuhi nga masabtan namo kung unsa man ang gusto nimo nga itudlo kanamo through your word. May you use your servant, O Lord, in your own means, in your own capacity, O Dios. It is our prayer nga ikaw ang mahimaya bisan pa man sa amo gayud nga pagtan-aw sa imong nga pulong. We commit all of these things with thanksgiving in Jesus' name. Amen and amen. Pwede na mo makabalik sa paglingkod. O last week, ato gitun-an ang duhang nga mga principles nga makita sa ato nga passage dinhi sa 1 Peter chapter 4, verse 10 and 11. And una sa tanan, nga sa mga realidad nga ato makit-an din ha, is that God has given every believer a certain gift or a certain God-given ability. Walay bisan isa sa ato ang walay abilidad or walay strength or walay expertise nga magamit. Okay, all of us have been given by God a certain gift that we could use sa pagpangalagad sa iyaha. And that is the second point that we had last week, and that it is God's desire that we are to use those gifts, not to waste those gifts, but to use those abilities to serve God, of course, through serving one another.
It is God's desire nga magamit nato ang ato ang mga abilidad nga gihatag niya for the furtherance and fruitfulness of His ministry. Nagtakop kita sa atong pagtuon last week on this quote, our gift may differ, but our calling is the same, to glorify Christ through service. That is the summary of what we have learned. Now, ato tun-an ang duha pang principle nga makita nato sa ato nga passage in the book of 1 Peter chapter 4. O ako gihulam ang title sa devotional book ni Chambers as our title sa atong message karon nga hapon with a slight variation, our utmost for His highest. Utmost just means maximum degree, maximum effort, the best of your ability. That is what utmost means. And natay duha nga makitaan nga mga pagtulunan ni ining passage in the scripture. And the first one is that the power that we should rely on or that we should rest in. Ingon din ha sa atong passage, whoever speaks as one who speaks the oracle of God. And ingon pa diri, as the one who serves by the strength that God supplies. Mauna ang naa din ha sa atong passage in 1 Peter. Ang pulong dira nga oracles of God, it means in accordance with the truth nga gihatag sa Ginoo. Buti pasabot kung ato sumahon ang ato nga passage on verse 11, nagatudlo na kanato nga buhaton nato ang ato ang mga makaya using the gifts, using the talents nga gihatag sa Ginoo sa pagpangalagad kaniya, nga nagarelay kita sa iyang gahom, sa iyang tabang, sa iyang kaalam, sa iyang pulong o sa iyang grasya. Kay mga igsuon, kung saligan lang nato ang atong kaugalingon, saligan lang nato ang atong kusog, ang atong kaalam, ma-discourage kita. Ma-disappoint kita. Why? Because there are so many things nga dili nato makaya kung wala ang Ginoo. In fact, without God, we can do nothing. Gani inay sa katao nag-ingon, the believer's greatest strength is not found in ability, but in abiding in Christ. Mga igsoon, have you ever experienced moments in our life nga nag-look back kita sa ato ang mga kaagi or sa mga nahuman nato nga buluhaton ug nakawonder na lang kita, sa unsa man nga pamaagi nga nakalahutay ko ato oy? Sa unsa man nga pamaagi nakatingalahan ngano nga nahimo or ngano nga naging successful in ato? Because nakabalo kita sa atong kaugalingon, sa atong kapasidad, nga dili nato tumakaya sa atong kaugalingon lamang. Have you ever experienced looking back like that and wondering, wow, sa unsa nga pamaagi nakalahutay ko in ato, nabuhat na ako in ato, nahimo nga successful in ato, nga kung sa ako lang kaugalingon, dili gyud to mahitabo. Dili gyud na ako tumakaya, and we just admitted, we thank you, Lord. Ang mga tao sa kalibutan, dunay motto sa ilang kinabuhi, trust yourself. Kaya mo yan. Ikaw pa ba? Apan kita nga mga Kristohanon, we recognize nga dili nato makaya ang mga butang, ang mga buluhaton, even ang ato nga pagpangalagad sa Ginoo kung sa ato lang kaugalingon. Gani, we are reminded that in everything, in every circumstance, in every opportunity nga makapangalagad ta sa Ginoo, that let us depend on Him. Let us rely on His strength, rely on His enablement. Sama sa giingon sa isa ka tao, ingon niya, the strongest Christian is not the one who needs God the least, but the one who depends on Him the most. Sa tanan nga pagpangalagad nato sa Ginoo, let us depend on Him, let us rely on Him, because depending on ourselves alone will lead to failure. Ikaduha nga makit-an nato mga igsuon, dili lang ang power kung sa diin kita mag-rely, but the purpose that we should reach toward. What is the purpose nga gihatag sa Ginoo kanato ni ana nga mga abilidad aron sa pagpangalagad sa iya? For what aim? Ingon din sa ato nga passage on verse 11 sa 1 Peter chapter 4, whoever speaks as the one who speaks the oracle of God, whoever serves as the one who serves by the strength that God supplies, in order
that in everything God may be glorified through Jesus Christ. To Him belong glory and dominion forever and ever. Amen. Igsuon, unsay rason nga nagapangalagad ka sa Dios? Unsay rason nga gaapil ikaw sa ministry? Unsay rason nga naa ka sa choir, naa ka sa youth club, naa ka sa wumiso, naa ka sa laymen, nga participate ka sa soulmates, naa ka sa junior church, Sunday school, ug uban pa nga mga buluhaton, uban pa nga mga ministry. What is your reason why you are involved in those areas, in those aspects of our church services? Aron igsuon mo believe ang imo isig Kristohanon, mo believe sila sa atua, pakpakan ta nila? Aron magpakitang gilas kita? O aron na ay self-validation, self-comfort sa atong gaugalingon nga doon ako'y ministry involvement sa simbahan, maayo ko nga Kristohanon? Unsa kay rason nato or tungod gipugos lamang kita? Napugos ko nga magpiano kay ingon manggod ni mama ug ni papa? Mao ka ang rason nato mga kaigsuunan? Gipahinumduman kita sa atong passage that the reason why we serve the Lord in those capacities, in those means, is for Him to be glorified. Kay wala nay angayan, wala nay angay nga lain pa nga tao nga pasidunggan, pagadaygon, pagasimbahon, even in our greatest success in the ministry than Him alone. Gani ingon bisan pa man sa Matthew 5:16, let your light so shine before men or before others that they may see your good works, your excellent works, and that they will glorify your Father in heaven. Na isa ka himo-himo nga istorya mahitungod sa isa ka painter. Kani nga maayo nga painter paint siya og isa ka pagkanindot nga painting gamit ang isa ka ordinaryo nga paintbrush. Og after that, nakahimo siya og pagkanindot nga painting, kani nga paintbrush nga iyang gigamit, nagpa-press conference. Og ingon ning paintbrush sa mga katawhan, ingon niya, ako ang hinungdan nganong mauni ang nindot nga painting. This is my job, this is my work. Kung ikaw ug ako naa siguro dito sa audience, nagapaminaw, mag-ingon ta, magsinggit kita, you have no right in any way nga i-claim ang glory, i-claim ang honor nga ikaw ang nagbuhat ni ana, because you are just an instrument, you are just an ordinary paintbrush used by a genius artist. Siguro kung kita ang nasa audience, maupod ang ato nga isinggit sa iyaha. But sometimes maupod ang hunahuna sa mga tao dinhi sa kalibutan, ug bisan pa man even Christians are guilty of it at times. That we seek nga pagadaygon ta sa mga tao sa ato ang gibuhat. Tungod nas ako ang anong iana ang nahitabo. You need to acknowledge me. You need to praise me. You need to clap for me. Because it is my ability. It is my expertise. Mauna ang ako nga gibuhat, ako ang hinungdan ni ana, ako. Sometimes we are guilty of it, mga kaigsuunan, without realizing that we are just sama sa paintbrush, ordinary instruments, privilege nga gamiton sa ato ang master in extraordinary means. Sama lamang kita sa ordinaryo nga paintbrush nga gigamit sa isa ka maestro, sa isa ka artist, para sa isa ka pagkanindot nga buluhaton. Gani sa atong kaugalingon lamang, wala tay angay nga maikasigarbo, tanan nga nabuhat nato para sa Ginoo, dili nato na makaya kung wala ang iyang tabang, kung wala ang iyang kusog nga gihatag kanato. Gani, someone has said, the goal is not to attract attention to ourselves, but to direct attention to the Savior. And if people remember you more than they remember Christ, the focus has shifted. Kung mas gina-recognize ikaw rather than gina-recognize ang pagtrabaho sa Ginoo, something is wrong.
Because mga kaigsuonan, the end of every ministry nga ato nga buhaton dinhi sa simbahan and even outside sa simbahan is solely for the glory of God alone. Mao na ang duha sa mga pagtulunan nga makit-an nato dinhi sa ato nga passage, the power that we should rely on and the purpose that we should reach toward. Ug hinaot pa that we are motivated to serve the Lord, to do things inside and outside the church, not for the praises of men, not for the applause and compliments of people, but for the glory of God. Nga ma-recognize man ta or dili ta ma-appreciate that it will not matter to us. Because we are doing what we are doing in our capacity for only an audience of one, God alone. Kaysa tinuuray lang mga kaigsuunan, faithfulness before God is worth infinitely more than fame before men. Faithfulness before God is worth more than fame before men. And I will close our challenge with this quote, when God's glory is your aim, man's praise becomes unnecessary. Man's praise becomes unnecessary. It doesn't matter if people will recognize you. It doesn't matter if people will praise you or not. They will clap their hands, because what matters more is that you are faithful and you did your best in all of your capacities, in all of the abilities that God has given you para himayaon o pasidunggan ang iyang ngalan. Man's praise becomes unnecessary when God's glory is your aim. Let's pray. Father, we thank you for your word. We thank you for this meditation, this challenge that you have given to us. May your blessing be upon your word and the exposition of it, and may it be, O Lord, nga ikaw ang magatabang sa matag usa, dili lang sa pagsabot ni ini, but sa pag-aplikar usab sa amo ang kinabuhi. That sometimes, O Lord, in our own pride, we want to be recognized, we want to be acknowledged, we want our efforts to be seen by men. We want even our ministries to be exposed and to be clapped at and to be commended. But it is our prayer, O Lord, that far above those earthly desires, that recognized or not, appreciated or not, that we keep doing our best for your glory and for your honor. We commit these things in Jesus' name. Amen.